Hello. Hello. Good morning. Mga kababayan! Mga kababayan ko. Ito po, ang bago natin pag-usapan ay yung tila baga nakakuha ako ng ebidensya na kung saan ang nag-utos na iboboto na may sufficiency sa impeachment na reklamo laban kay Sara ay si Sandro Marcos. Bakit ko nasabi? Yung 31 years old na to, bata pa, so young and yet so very corrupt. Sa'yo nag-utos. Wala siyang respeto kay Congressman Egay Erese. Akalain mo majority floor leader siya. Tapos makikialam siya sa kung sino minority. Kagago. Bata pa, sobrang sinungaling. Sobrang corrupt. Kaya nagtataka ko, mga congressman na taga Mindanao, natakot. Pero lahat mga taga Mindanao, tandaan nyo mga congressman na bumoto ng pabor. Nagpapaliwanag pa itong gagog ito na Dinanderandis na pagliwanag pa. Alam niya na nanalo siya nung nakarang halalan dahil sa nagalit ang tao sa Coronadal, sa Banga at sa Katantangan. Nagalit kay Bigel. Maraming nagalit sa kanya dahil pinirmahan niya ang impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon, itong binoto ninyo, si Dinan Hernandez, ay bumoto pa. Nagpaliwanag pa siya kunwari. Pero, alam mo bang dahilan? Hindi niya kayang tanggihan ang utos ni Sandro, the young king of crocodiles sa House of Representatives. Yan po ang nangyayari sa bayan ko. Parang gusto kong antahin ang himig ng asin. Napakasarap. Dito po makikita ninyo na matindi na talaga. Wala na talaga tayong patutungan at kung hindi tayo aaklas. Everything seems going to the dogs. Ganun po ang aking description dito. Lahat na lang ng galaw may nagdidikta. Grabe. Grabe. Ay, anong gagawin natin? Ito may nakita nyo hindi lang si BBM ang problema natin. Pati si Sandro Marcos. Nagdidikta sa mga congressmen. Akalain mo taga Mindanao na congressman bumoto laban kay Sara Duterte. Saan ka makakakita niyan? Tandaan niyo mga bumoto. Listahin natin at wag na ibuboto sa 2028 elections. Tandaan natin yan. Magkano kaya bawat isa? Ano yon? May katumbas na pera at may kasamang pananakot. Dinan Hernandez? Magkano? Utangin na. Kinampanya mo na si Bigel ay traidor sa mga Ilonggo ng mga taga South Cotabato dahil pumirma si Miguel, Dr. Peter Miguel ay pumirma ng impeachment laban kay Sara. Diyan ka nanalo, Dinan Hernandez. Ngayon, ikaw ganon din? Mga bumoto sa kanya na mga taga Marbel, taga Banga, taga Tantangan, maghinolsolgig ka mo. Tapos, ang pruweba ko na si Marcos Jr. si Sandro Marcos ang nagdidikta, ito po yung si Egay Erese na congressman ng Caloocan at siyang dating minority deputy leader ay tinanggal
pinalitan at inupo si Leila de Lima na masunurin kay Marcos. Nagalit si Sandro Marcos dahil sa mga tira ni Igay Irisi laban sa tatay niya. Grabe. So, pakinggan niyo po. May ipa-play ko. Pakinggan niyo po yung privilege speech ni Congressman Igay Irisi at ang sagutan nila ng Ilongga na congresswoman ng Gimbal, Iloilo na si Janet Garen na tagahimod ng puwit ni BBM. Dati akala mo oposisyon sa panahon ni Noynoy, dilaw siya. Ang problema, panahon ni Duterte, maka Duterte din siya. Panahon ngayon ni Marcos, maka Marcos din siya. Wala siyang pinag-iba. Itong kung sa Ilonggo pa, ini ang daw, alpot nga politiko. Alam sa Ilonggo, anong ibig sabihin ng alpot na politiko? Political prostitute. So, pakinggan natin po si Igay Irisi. Nag-privilege speeches, naggalit siya, tinanggal si Sandro Marcos bilang Deputy Minority Leader. Akalain mo, minority, tinanggal ng majority? Grabe, dapat hindi ka makialam sa eleksyon ng mga minority. Nakialam ka? Tawag dyan, kupal. Sabi nga naalala ko, sabi nga ni Mayor Arsenio Lacson noong araw, yung sinabi niya kay batang konsehal na si Ernesto Maceda, sabi niya, so young, yet so corrupt. Si Arsenio Lacson po ay tinitingnan ng tao na totoong tatay ni Amy Marcos. Si Arsenio Lacson din ang abogado ni Ferdinand Marcos nung siya'y nakakulong. Pinanalo siya, although ang kwento, nakakulong si Marcos, siya daw nanalo sa kanyang panalo sa kanyang sarili. Pero totoo niyan, abogado niya si Attorney Arsenio Lacson na naging congressman sa Manila at nagiging pinakaunang mayor ng Maynila na hinalal ng bayan. Pakinggan natin si Igay Irisi. Come in, Igay. A senior deputy minority leader. Without Pleasure of the Honorable Egay. question of personal and collective privilege, May we know the well, I just have to explain my side because I was suddenly removed and replaced as a senior deputy minority leader yesterday. Would you like to transfer to the majority? The Honorable Egay Irisi has 10 minutes. Please proceed. Thank you, Madam Speaker. Yesterday, I was removed and replaced as senior deputy minority leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice, Congresswoman Leila de Lima. She is a former senator, a former secretary of justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Leila de Lima. Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears
that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as majority leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Okay, sino yung son who became overprotective of his father? Over the Filipino people. Walang iba, si Sandro Marcos. Pinatanggal siya. Pinatawag si Iriga Irisi ni Sandro Marcos at tinanggal. Pero pakialaman niya mga liderato ng minority. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Oh, yan ha. Sa PhilHealth, yung 60 billion. PDIC is 117 billion. Hanggang ngayon, di pa binabalik. Money that should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or Good morning, substandard Dorothy. infrastructure. And so I ask, Marlon Reyes, good why morning. did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit, Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatiin dito mismo sa plenaryo? Bakit hindi ka gagawin? Sa debate, takot siya sa'yo. Dinadaan ka sa pailalim na takutan. Pasikretong takutan. Yan po, batang-bata pa lang, marunong na manabutahe ng gobyerno. Siya ang dami niyang ninakaw sa flood control sa Ilocos. Sa aking pag-aaral, sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita na ang pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. Ano pa ba? I intend to discuss this further in a separate privileged speech. Mr. Speaker, every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos.
upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2028. Sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family. Something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky, but that would already be an honorable life to live despite all my weaknesses. Sana marami pang mga congressman na tumayo kagaya mo. Sana! Sana! Problema, hindi masana all. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po, O, ano sagot niya? nung panahon ng mga Duterte, ako yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpa-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Yan, mga traidor! Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Dinalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sabi sa akin, Egay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Wala! Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sinara pa nga eh. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Wala! Walang nangyari. Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge. I still have the experience. And I have still the voice and commitment to stand against what is unjust, what is corrupt, and what is abusive. I am no longer Senior Deputy Minority Leader, but I will be the equalizer in this House. Thank you
Madam Speaker, thank you, my colleagues, until my next privilege speech. Thank you. Okay ha, gano'n sinabi niya. So, gano'n sinabi, nakikita nyo? Grabe. O, si Mark Johnson Maneha, tama, bangag. Kasi administrasyon, dapat babalik na sa panahon ni BP Sara sa 2028 pag naging president si BP. Bingi Lanceta, good evening, Attorney Toto Causing. Si J.J. Hart, good day to you, sir. Is Congressman Erisi elected? Yes, he was elected. Why is Mr. Midget Charis Marcos can just get rid of him? He was an elected congressman, right? Yan, he cannot be, But the problem is, yung ginawa siyang minority senior deputy leader ay tinanggal. So, part, kami mga Mindanao, tayo mga taga Mindanao, ang problema ko sa taga Mindanao, maraming taga Mindanao ang natakot kay Sandro Marcos. Kasama na dyan ang congressman namin sa South Cotabato na si Ferdinand Dinand Hernandez. Ang kahuluya sa imo, Mr. Dinand Hernandez, sang nagdalagan ka sang 2025, ginakampanya mo, ginasiling mo sa tao nga hindi na iboto si Congressman Peter Miguel kay pina-impeach niya, nagpirma sa impeachment kontra kay Sara. Tapos ikaw amuman linte lang hindi makabalos. At tapos Marlon Reyes, kaya mga Pilipino, huwag kay tayo aasa sa bansa natin umunlad ng dahil sa political dynasty na yan. Mabuhay ka kung Erese. God bless you. Sabi ni Romy Tagaro. Tapos si Luz Ferrer. Tama po, ang kritisismo ay nakakatulong sa kaayos ng pamunuan kung may malasakit ang ibang namumuno at tunay na nagmamahal sa bayan at mamamayan. Di po ba? Tama po. Mine, Dulce, R, si D5 ang nilagay. Ang problema kay Leila de Lima, nagpagamit kay Sandro. Kaya siya, binanatan niya ng husto ang impeachment na bubuto laban kay Sara. Kaya kita mo si Rufus Rodriguez, tira ng tira na walang kwenta ang impeachment pero bumoto pabor sa pag-impeach kay Sara. Ano kang klase? Unsa man kalakihan nimo? Naunsa man ka? Ikaw, Lord Swan, mahimo pa nga mapildi mo karon mo abot ka 2020 mga kampanya ko batok ninyo. Si Rufus Rodriguez sino pa? Dulce R, si Benmar Huerte, dinibati ni Kong Garin yan, palabas mo, sandali lang, mamaya, ang mali naman sinabi ni Garin. Puro kwento na walang kwenta. Pansinin niyo po, may gatas pa sa labi ang bata. Bata pa puro kabalbalan na ang pinaggagawa. Pati si Kong Erisi, pinatanggal dahil nagsabi siya ng totoo. Ganito ba gusto niyong mundo? Dulce R, good AM, attorney. Mayapabak, mga kabalin. Naimbaga-bigat, kada kayo amin. Marlon Reyes, nako, Laila de Lima, maka-majority, may prinsipyo pala. Alam talaga lahat ni Attorney Attorney Bato. Tapos, Milist official, kawawa naman si BP, sabi ni Yus. So, yan po ang ating pakinggan natin po kasi binira din siya ni pero wala inattempt ni Congressman Janet Garin na ni political prostitute Janet Garin. Bing lang siya Atty. Tuto kasi lagi kita pinapanood. Salamat, Bing. Tapos Maniport, kami mga Mindanawan ay matagal nang nagsisisi sa pagkabudol ni Bangag at Tambaluslos hanggang ngayon. Marami pang nakabudol, lalo na yung mga yelos. Ang problema natin, maraming mga Mindanao, mga congressmen na nag-traidor sa atin.
Ramil Bengson, naimbang bigat. Dr. Toto, baka po hindi sa matakot, baka dahil sa maleta. Ara Sausa, good evening, Attorney Toto. God protect and guide you always. Feeling Magto, good morning po, Dr. Toto. DDA supporter, ka na pala ngayon. Opo. Japs, wala naming kwenta yan. Impeachment nila pagdating sa Senado, talo sila. Maniport, sana naging congressman o senador ka, Dr. Toto. Napakagaling mo mag-analyze at wala kang takot na magsabi ng totoo. Salamat po. Dyan, gumagana pa pala ang mga maleta. Dami pang maleta. O, pakinggan naman natin si Garen. Kasi nakialam si Garen. Mr. Speaker, Majority Leader. maraming Speaker, salamat, Mr. I move to Speaker. recognize the Honorable Deputy Speaker Janet Garin. Deputy Is my Speaker Janet, distinguished Deputy Deputy colleague, Speaker Janet Dillon is now recognized. Yan, si he is my Juno. distinguished colleague and a very good friend during the Aquino administration, willing to yield to some questions. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan. I decided to interpolate and ask a few questions to our distinguished colleague, Mr. Speaker, dahil medyo nalito ako nung ang pinag-usapan ay ang posisyon ng Senior Deputy Minority Leader, pero tila nalihis ang kanyang speech Hindi na patungo sa pagpupuntirya na majority ang may kasalanan. totoo naman yan, hindi na nalihis. Ang klase, gaga sa imo. Alpot kagid. May I inquire, Mr. Speaker, distinguished colleagues, to the Honorable Egay Erice, paano po ba pinipili ang isang Senior Deputy Minority Leader? Paano? Ako na sasagot. Pinipili ng majority, si Sandro, namimili. Well, alam na po natin yan, O, alam naman natin lahat yan, oh. Mr. Speaker. Hindi pa lang naman ngayong administrasyon na ito, ng mga nakaraang administrasyon, hindi po tayo pumipili talaga ng minority leader kung walang blessing ng leadership ng House. Ganun. Ibig sabihin, distinguished speaker, nung ikaw ay naging Senior Deputy Minority Leader, ito ay may sabwatan sa mayorya? Tama. Ang ganito po ang nangyari nung ako po inirekomenda na Senior Deputy Minority Leader ni dating Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa. Well, Hinirap Mr. po ako. Excuse me po. Mr. Tapusin Speaker, niyo lang I po have ako. the name Senior Deputy Minority Leader. Noong 19th Congress. Well, Paul Mr. Dasa. Paul Nirekomenda Daza. niya po ako. Sabi niya, kakausapin niya si Minority Leader Nonoy Libanan upang ako ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Honorable Patapusin niyo Egay muna ako bago Erice niyo ako ay tanungin. hindi pinili ng minorya? But, Bastos ka talaga, Janet, ka rin. Because that is, kaya nga po, Kaya pasalitain mo ng isa. patapusin niyo ako para may kwento ko lahat. Pwede? yeah, but can Kung I, pwede can lang I ako. have, Kung pwede, can I have, pagkatapos pwede niyo ako can I tanungin. have a direct answer, Mr. Speaker? I'm Kasi directly answering nakakagulat. you. Yeah, Mr. But, Speaker, my question is Honorable- very simple. Simple. Tanong ka ng tanong, isorbo mong isa. Hindi kayo makaintindihan yan. Kung sa ilong mo pa, saligbat kang saligbat, naghahambal pa ka ng isa eh. Napili ba siya ng isang former member of the House? Because that is very Nirekomenda unparliamentary. po. He's putting some words on my mouth. Honorable- Ang sinabi ko po, nirekomenda Session ko suspended. kay Walang kwenta talaga to. Ano ba si Janet Garen? Huwag ka pulos, nga bayi ka. Ano ginawa mo? Session will now resume. Honorable Garin, you have now had you have now Mr. have the floor. Speaker, if I may, this is my 6th term in Congress. Aba, 6th term? Grabe. Grabe pa makalbo ka boto? Naka 6th term ka? And this is the first time that I've heard that a former member of the House can recommend. Will that be tantamount to dictating to the members of the minority? Because, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I was once a Senior Deputy Minority Leader of the 18th Congress, and we chose our officers among ourselves. Nagkwento ka pa, dinidepensa mo pa si Sandro Marcos, Janet Garen. Hindi po kami nagpadikta,
At yan po ay katanungan natin sa ating mga kasamahan sa Minoria. kunwari, Well, I'll do laud and respect the Honorable Egay Erice. And of course, hindi magsisinungaling yan. I very much welcome the election of the Honorable Laila De Lima, the new Senior Deputy Minority Leader. I believe, Mr. Speaker, itong mga bagay-bagay that should be a concern of the minority because they elect the officers Kwento among ka ba ng themselves. kwento? In Hindi fact, totoo. our rules, Mr. Speaker, says, Ha? kapag tayo ay nagbobotohan, nagboboto tayo kung sino ang ating magiging speaker. At yung hindi bumoto sa nanalong Nagkwento ka pa, nagkwento. Hindi mo inaamin na kayo ang nagkakon dyan. Nagdidiktadorya kayo dyan. speaker ay nagko-convene to elect not only the minority leader, Mr. Speaker, but also the senior deputy minority leader, the deputy minority Bastos kang babae ka. leaders, and the assistant minority leaders. Ang punto lang dito, Mr. Tinatabunan mo pa si Sandro Marcos. Speaker, distinguished colleagues, I do empathize with the feelings and emotions of my good friend whom I Iha, kabango-mango gid sa imo. Wala namang ibang isyu. Bakit siya tinanggal? Sige, tanungin kita. Bakit tinanggal si Erice? Ang kasalanan niya, nagsasalita lagi laban kay Bongbong Marcos. Kaya ikaw wala kang pruweba. Janet ka rin. Anong pruweba mo? Kwento ka na ng kwento. Wala ka kwentang babae ka. You're the worst ilongga I've ever seen. idolize and a very good friend I had during the Aquino administration. Pero Traidor ka sa kay Aquino. Traidor ka sa Dilaw. ang sa akin lang, Mr. Speaker, we do respect his voicing out. But let me also call his attention to what he says because I am an author of one of the proposals in the Wala. Author na walang kwenta na mga anti-political dynasty na tuntuhon mo pa tanan nga Ilonggo. political dynasty bill. Ang pagpaparatang na pinataba, ang pagpaparatang na tila. Totoo yan. Hindi parating yan. Totoo yan. Pinapataba. Baka ilang garin ba ang may pwesto sa Iloilo? Di ba kapatid mo garin? Umuupo sa Department of Energy? Si Sharon garin? Binibira si Libisti? Kasi nagsalita laban kay Bongbong? Manipulate, napakadami ng ating mga debate kahapon. And in fact, Alam mo, wag na tayo magdebate. Ang katotohanan na maka-BBM ka ngayon, yan po ang pruweba, Janet ka rin, na ikaw ay corrupt. Ganun lang kasimple. You have no right to speak of divinity if you have nothing at all. this is still being deliberated. It is still under the technical work. Bakit? Bakit deliberated? Kung sincero kayo, dapat tapos na yan. Ha? Kung sincero kayo sa ginagawa niyo, dapat tapos na yung batas na yan. Group, bakit po ba natin lalagyan ng mantsa ang ganitong bagay? In fact, Mr. Speaker, Hindi na kailangan lagyan ng mansa. Umpisa pa lang, mansa na lahat-lahat. Ano pang lagay mo sa mansa? Puro mansa na yan. I did not stand up, but it is actually out of order to discuss an item that is precisely being deliberated within the committee. Bakit natagal? Ba't hanggang committee lang? So, Mr. Chair, distinguished colleagues, with due courtesy to my distinguished colleagues, Wala na. You do not deserve courtesy. Okay, hanggang dyan na lang tayo. Huwag na natin pakinggan yung binubula lang tayo na ng political prostitute. Janet Garin. Politiko. Alpot sa politika. Dingbak siya king. Dingbak siya queen. Maxi Usman, si Garin, nagsalita in behalf of the Maletas gang. She got and she will receive after the season. Sabi na, alam mo yung mga kapatid ko ng mga Muslim na mag-Ramadan kayo, may isa lang ako i-share sa inyo na doktrina sa mga Katoliko. Paniwala namin po na nag-gather si Jesus Christ minsan sa kanya mga disipulo, 12 disciples. Tapos nag-break siya ng bread. Sabi niya, take this all of you and eat from it.
This is the bread of my life. The body of my life. This is my body. So yan ang tinatawag namin na kordero ng Diyos. Yon. Ngayon, ang bread of life, iba na ngayon. Malita, take this all of you. And take from it. Yan ang malita na ngayon. Grabe kayo. Dami niyong pinatay sa Cebu. Ang daming namatay sa Liloan, Cebu. Hanggang ngayon, hindi pa natagpuan ng lahat ng mga bangkay. Ang daming namatay dyan sa Liloan, Cebu sapagkat ang tubig, ang haba ng Kutkot River ay nanggaling pa sa bundok. Kaya Kutkot River ang tawag dyan, nangungutkot ng lupa. Congressman Jok Fresco, anong ginagawa mo? Unsay gaba ni Bubay? Wa man kay ayong congressman. Ug ang imong asawa, abi niya gwapa. Ang iyang namong mo ay gibutang sa tanang advertisement para sa tourism. Mao na nga wala na mga turista na nanganha sa Pilipinas. Kaya nasumuhan man sila sa imong itsura day. Nagsibuano lang po ako sandali. Tinitira ko lang si Jok Fresco na congressman ng Liloan Leyte. Na maraming namatay doon. At na bumagsak po ang turismo sa Pilipinas. Paano kasi ang nilagay sa lahat ng advertisements ng Philippine Tourism, nakalagay ang mukha ng asawa niya na si Cristina Fresco. Anak ni Garcia na dating gobernador na tinalo ni Pam Varicuatro. So Pedro Nabor, daldal ka ng daldal. Di ba siya may kaso, pinatay niya yung bata sa Dingbak siya? Tama po. Si Los Ferrer, paipal lang yan. Tanong po, di po ba hanggang alam namin 3 times lang dapat umupo dyan? O nga, bakit nag-6 terms ka? Paano ka nag-6 terms? 3 term lang dapat. Grabe to si Janet Garina. Karak Divino. Ang hirap sa inyo, kayong mga congressmen, woman, tapalan lang ng pera na lang lahat. Kaya, sa totoong kwento, panalo sana si Sara sa botohan. Kaya lang mga bumoto kasama si Dinan Hernandez ng South Cotabato, 2nd District, ay dahil sa inutusan sila ni Sandro Marcos. Sa Masi Usman, sigali nagsalita in Biap Manitas. Zizia Katubag, Idol Toto, yung about sa Dinggi, Baksya. Ito, si Adjong. Anong nangyari sa inyo? Anda so maratabat kan. May kadakan so malita ka. Bilyonaryo na ito si Adjong. Sinisira niya ang apelido ng Alonto. Alam mo ang Alonto, napakaganda ng pangalan yan. Ang Alonto po si Demucao Alonto Senator. Siya po ang nag-author na nagpatayo ng Mindanao State University. Kung saan ako nag-graduate. So wala nang minority sa Congress. Ang isa, majority. Tapos ang isa, minority kuno. May kuno. Grabe. Bro, Banati. Malapit na tag-ulan, babaha na naman Pilipinas. Marlon Reyes, live mo, butuhan para alam ng bayan, gaya ng Senado, live sila ng bubutuhan. Si Ben Marhuerte, JJ Hart, they tend talk over para guluhin. If that would be me, I will tell that damn na babae na yan is I'm still speaking, lady. Tama ka. Siya Katubig, Adol Toto, relax ka lang. So, Los Ferrer, bastos po yung babaeng yan. Reyna ng Dingbak siya. Alam niyo bang Dingbak siya? Baliktad yan. Ang totoong Dingbak siya, mga bakla. Bakit? Bading siya. O, baliktad mo, Dingbak siya. Yan, pampatawa na lang ako. Pasensya lang ng mga kaibigan ko, mga LGBT. Ay, sus ko, napaka-arte ng babae na tapos sabi, Mitch Dove,
Gaga talaga si Garin na yan. Marlon Reyes, Garin, nakakabwisit. Bing Lanceta, na handa, alpot gid. Si Garin, ato ni Toto, oo, alpot gid na siya. Sir, you need to run for Congress someday. Okay lang po. Anali Baterna, ulol mo Garin. Tapos, Anali Baterna, kahit anong gawin nila, inday Sara win. Bing Lanceta, mabuti pa. Si Kong Erise, may panindigan. Pareho sila ni Attorney Rowena Guanzon. Si Los Pirer, kung tatayo po lagi kayo sa tama, Kong Erise, para sa kayusan ng iyong bayan, tiyak na mananalo kapag kasenador sa tutulan. Eljan, gumagana na pala ang mga maleta. Dami pang natitira. Tama po kayo. Maniport, sana maging congressman o senador si Dr. Toto. Sige, magtatakbo ko senador. Jobs, wala namang kwento yan. Impeachment nila. Pagdating sa Senado, talo sila. Totoo yan, sigurado yan. Filing Magto. Good morning po, Dr. Toto. DDS supporter ka na pala ngayon. Yes, I'm a DDS supporter. Kasi bakit ko suportahan ang mga kabotan? Di ba? Dito lang ako, wala pang mamamatay tao na lang. Daldal na kanang daldal. Di ba siya may kaso? Maraming namatay sa dingbak siya. Paipa lang yan, sabi ni Luz Ferrer. Tanong po, di po ba? Hanggang alam namin, 3 times lang dapat. Yan, natataka ko, bakit naka 6 times ka naging congresswoman? Okay? Si Raimundo Ribocas, Sara, ni Lalaag, ni Rupos, si Rupos nagkambyo si Rupos Rodriguez. Ito pong bayrang tools na epal, hindi na mag-isip ng kinabukasan ng pamilya nila at saling lahi nila. Ay ganun talaga, binayaran yan eh. Lalaine, Tarunevo, Sandra Sasso, yang Batso Kurap. Ay hindi po siya kurap. Wala kang ebidensyang kurap. Pwede natin sabihin na niniwala ka na kurap siya, pero wala po kayong ebidensya na kurap siya. King 1888, di ba? Siya may kaso, yun, nabasa ko na pala yan. Duterte for life, Hanap Boyhay, Rolando Giray, Sir Toto, sana manalo si Sara sa pagka-presidente. Sabi naman, Jojo Noah, puro kayo kupal. Ha? Ay, si Sara po, wala ka pong ebidensya na nagnakaw si Sara. Kwento na lang yan. Mga kababayan, suportahan natin siya, Dr. Engineer Tony Toto Kosing, kasi isa siya sa pag-asa ng sigurado makakaasa kayo sa akin. Hindi po ako kagaya ng mga politiko na yan. So, magandang umaga po, bayan. At pakilike lang po, pakilike para sa sunod na mag-live ako ay mabigyan kagad kayo ng info. Maraming salamat po. At dito makatanggap kayo ng mga paliwanag na tama sa batas na ayon ang opinyon. At hindi po ako nagmamarites. Hindi po ako nanghuhula na kung ano ang mga balita. Hindi kagaya na marami sa mga vlogger na for the views lang, for the views. Yan. Raimundo Ribocas, takbo, Lasinero, talo ka kasi nandyan pa si Garcia. Okay lang yan. Mark Biaco, minority, bakit nakialam ng majority? Home Barcelon, talagang pagkalbo, walang gawang magaling. Ganun mo naman ako tirahin. Ginalin Nabalayan, Clarito, yes, true, Toto Kosing, laban lang tayo, walang iwanan. Salamat po. So, Marlon Reyes, ato ni Toto, pag-tandem ka sa pag-vlog sa mga didis digits para makilala ka ni Sara. Tapos, Jonah, tapos Hanap Buhay. So, okay, ganun, hanggang dyan lang po tayo. Maraming salamat po. Si Moriales, sana manalo si Sara para babalik na si Bato. Sige. Magandang umaga po. Yung mga hindi pa nakalike, paki-like po, paki-subscribe po sa akin at 75 pesos per month lang naman ang membership. Paki-member na sa channel ko po. At saka sa aking mga Facebook page, paki-like, paki-follow sa Instagram ko, sa TikTok at saka sa Twitter. Salamat po, salamat po. Good morning. Naing gabi.